welcome po sa akin dito sa Castillo's Church. Masaya po ako na makita po kayong muli and ngayon pong umaga ay alamin po natin yung kalooban ng Diyos, kung ano ba yung nararapat na pamumuhay para doon sa mga nagpapatotoo na sila ay mga anak ng Diyos. Okay po? Ready na ba? Sige, kung meron kayong problema, mamaya nyo na lang balikan yon. Ano po? Alamin muna natin yung mga dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos mo naming banal na nasa langit, salamat dakilang Diyos sa iyong pag-ibig. Kami na noon ay mga miserabling makasalanan. Kami na nabuhay bilang iyong mga kaaway ay inibig mo ng walang kondisyon. At ipinagkaloob po ninyo sa amin ang banal na dugo ng Panginoong Hesus na sa pamamagitan po nito, nalinis kami mula sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kahit sa umaga po na ito bilang iyong mga anak, nagkakatipon kami para muli ay pagbulayan ng iyong pong banal na kalooban. Kaya aming dalangin na sa lugar po na ito, naway kumilos ang Espiritu Santo at buksan ang aming pong puso at ang aming isip, sa gayon maging maliwanag po sa amin kung ano yung nararapat namin pamumuhay habang inihintay po namin ang nalalapit na ikalawang pagdating ni Jesus. Kami po ay mahina, napakarami mga bagay amang Diyos. Ang wala pa sa amin, may mga bagay din po kaming nagagawa na hindi po ninyo kalooban. Kaya't kung sa aming puso at buhay amang Diyos, may mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, ihayag mo po ito ngayon sa pamamagitan ng iyo pong salita at tulungan po ninyo kami na mapagtagumpayan ito at bago po kami humarap sa inyo, ay magawa po naming makatayo ng walang anumang dapat na ikahiya. Meron din po kami mga kapatid na patungo pa lamang dito, pakiingatan niyo po sila. Nawa amang Diyos, makarating po sila sa lugar na ito ng may masayang puso na handang tumanggap ng iyo pong salita. Doon naman po sa mga hindi makakarating, sa mga may karamdaman at sa mga dumadaan sa sarit-saring mga pagsubok, palakasin niyo po sila at pagkalooban ng angkop na biyayang kailangan nila. Sa gayon sa mga susunod na mga pagtitipon, sila po yung makapiling na po namin. So umaga na ito amang Diyos, umaasa po kami sa iyong biyaya, sa iyong proteksyon. Punuin po ninyo ang aming puso ng inyong pag-ibig at katotohanan. Ako din po, bilang tagapangaral, nakikiusap na pakilagay mo po ang iyong salita sa aking bibig, sa gayon ito po ay maipangaral na gaya ng nararapat sabihin. Lahat po ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 5, verse 1 hanggang verse 20. Marcos chapter 5, verse 1 hanggang 20. Medyo mahaba-haba po ito. Marcos chapter 5, verse 1 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Okay, magmula verse 1, sabay-sabay po tayo. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya ay naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. Nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Siya ay sumigaw na may malakas na tinig, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu." Verse 9, at tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot siya, "Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami." Nagmakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain. Noon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa libis ng bundok. Nakiusap sila sa kanya, "Papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila." At sila'y kanyang pinahintulutan. Ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang na mga 2,000 ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat.
Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lunsod at sa mga nayon, kaya't nagdatingan ng mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at sila'y natakot. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Sila ay nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang pook nila. Nang sumasakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, "Umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kaniya." At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. So yung binasa po natin, medyo mahaba po ito pero dito ay makikita po natin ng malinaw yung buhay ng mga tunay na born-again Christians. Yung tunay na born-again Christians po, hindi yung Christian. Hindi po lahat ng Kristiyano ay born again. Alam niyo po ba yun? Ngayon sa Pilipinas, uso po ang Christian. Kahit saan ka magpunta, may Christian. Yung mga anak, pinapangalanan ng Christian. At nagisimba sila sa iba't ibang Christian. Kaya kapag narinig ka nilang umaawit ka ng himno, kaya mga worship song, sasabihin nung katabi mo, ay, Christian ka din, ako din. Di ba? Kahit saan ka magpunta ngayon. Pero hindi po lahat ay born-again Christian. Yung mga born-again Christian, meron pong pagbabago yung buhay nila. Merong before and after. Merong before Christ, and then the time of Christ. Merong dating pamumuhay, merong bagong pamumuhay. Dito po makikita natin yan sa binasa natin sa Marcos chapter 5. Same story, mababasa rin po natin sa Mateo chapter 8 at sa Lucas chapter 8. Kaya medyo pupuntahan po natin yung dalawang mga chapters din po na iyon. Anyway, tingnan muna natin, ano yung katangian ng mga tao before maligtas? Katangian din po natin ito. Alam niyo po, bago maligtas, wala hong mabait, wala hong mabuti. Lahat po tayo ay mga masasamang tao sa harapan ng Diyos. Hindi ho ba? Bago tayo naligtas, anong buhay meron tayo? Verse 3. Basahin natin muli yung verse 3. Siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. Saan doon siya nakatira? So, hindi sa bahay. Di ba? Sa libingan. Okay? So, yung tinutukoy po dito na libingan, katunayan, kumakatawan din po ito sa mga hindi ligtas. Yung samahan ng mga hindi ligtas. Para po itong libingan. Doon sa Mateo chapter 23 sa verse 27, alam niyo po, yung mga mababait na mananampalataya, yung mga mababait na maka-Diyos, yan. Pero hindi ligtas. Libingan din po sila. Yun nga lang, medyo iba. Tawag sa kanila ni Jesus, mga pinaputing libingan. Mukhang malinis sa labas, pero sa loob, nakatago yung lahat ng karumal-dumal. Hindi ba? Ganon din naman tayo noon. Yung ilan sa atin, salbahe. Isa na po ako dun sa mga loko-lokot si Raulo, bago naligtas. Yung ilan po sa inyo, mukhang karamihan po sa inyo, or halos lahat kayo, mga mababait, even before pa naligtas. Tama ba ako? Meron pong mabait dito bago naligtas? Siguro po, mukha po kayo mababait. Ano po? Pag sinabi ko mukha kayong salbahe, baka hindi nyo na ako pauwiin. Pero kung mabait man tayo noon, tayo din po yung libingan. Yun nga lang pinaputi. Di ba? Mukhang malinis sa labas. Pero sa loob, aminado po tayo, puno tayo ng kasamaan. Wala tayong natupad sa 10 utos. Wala pong kabutihang nakatago sa puso natin. Pag gumagawa ho tayo ng mabuti, natutuwa yung tao na ginawa natin ng mabuti. Abay, syempre. Pero yung Diyos ay hindi po nalulugod. Para po tayo nagbibigay sa Diyos ng karumal-dumal na bagay. Di ba? Naghahandog tayo sa Diyos. Akala natin malinis tayo, pero yung suot natin, parang maruming kasuotan. Basahan po yun sa tuwing gumagawa po tayo ng mabuti bilang hindi ligtas. Itong tao po na ito, yun yung tahanan niya. Kasama ng mga hindi ligtas. Okay? Tapos, meron pong hindi binanggit dito, pero tingnan natin sa Mateo chapter 8, verse 28. Pakibookmark niyo lang po muna yan, yung Marcos chapter 5. Atras tayo sa Mateo chapter 8. Tingnan po natin yung verse 28. Babasahin ko po.
Nang makarating si Jesus sa kabilang pampang, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Napakabangis nila, kaya't walang makadaan doon. Doon sa Lucas chapter 8, isa lang siya di ba? Ay, sa Marcos chapter 5 pala, isa lang siya. Pero pagdating sa Mateo chapter 8, ilan na sila? Dalawa na sila. So may kasama siya. Sino yung kasama niya? Kapwa din niya nakatira doon sa mga libingan. So, ito po yung gusto natin noon. Kapag niyayaya tayo, kunyari, meron nagyaya sa atin sa Bible seminar. Hindi ko po alam sa inyo kung meron dito na unang yaya pa lang ay sumama, pagkatapos unang Bible seminar pa lang naligtas na. Kadalasan po, allergic po yung mga hindi ligtas. Kapag niyayaya, saan yan? Sa church, ay naku, masusunog ako dyan. Di ba? Ganun kaagad yung reaksyon natin. Parang naaalibadbaran tayo noon pag nababanggit yung church, yung Bible study, tungkol sa Diyos, kabanalan. Ayaw natin. Bakit? Takot tayo na kapag umatin tayo sa isang church, kailangan na nating ihinto yung mga karumal-dumal na gawain natin. Yung mga bisyo, di ba? Yung mga pangit na pag-uugali natin, kailangan na nating alisin. Ayan. Ayaw po natin noon. Gusto nating manatili doon. Yung buhay ng hindi ligtas, para po yung libingan. Puno ng marurumi. Di ba yung buhay natin noon, puno ng karumihan? Ayaw nating iwan yun. Sobrang nating mahal yung dati nating paraan ng pamumuhay. Nahirapan po yung mga nagyaya sa atin, yung mga nag-evangelize sa atin. Kinailangan pa tayong iyakan, meron pa dito sinuhulan, di ba? Para lang dumalo sa Bible seminar at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga likas po talaga sa tao na ayaw sa Diyos. Ano nga tawag sa atin? Tupang naligaw. Tupang naligaw, lahat po tayo palayo sa Diyos. Kaya pag sinabi sa atin, dito tayo sa Diyos, ayaw. Yun kaagad yung reaksyon. Bihirang-bihira po yung kapag niyaya sa Bible seminar ay, ang reaksyon ay, aba mukhang maganda yan, para yan sa Diyos. O sige, atin ako. Yung iba naman umuoo, pero pag oras ng seminar, nasaan na po? Nasaan po? O di ba yung ilan sa inyo dito, mga nagsipagtakas din ng oras na ng seminar? Talaga mapipilit lang po talaga yung mga nag-evangelize sa atin. Awang-awa po sila sa atin. Dahil alam nila kung saan tayo pupunta kung hindi tayo maligtas. Ano po? Pero yan yung buhay natin noon. Mas gusto natin dun sa marumi, dun sa masama, dun sa dating paraan ng pamumuhay. Ito pong tao na ito, dun din siya nakatira. Balikan natin yung yung Marcos, chapter 5. Marcos chapter 5. Babasahin ko po yung verse 4. Marcos chapter 5 verse 4, sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena, walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Di ba ganyan din po tayo noon? Masyado tayong marahas. Di ba? Hindi tayo masupil. Kaya nga, magmula nung maliliit pa tayo, yung mga magulang natin, sinupil tayo, di ba? Ginamitan tayo ng pangaral, ginamitan din tayo ng pamalo, ginamitan na tayo ng panuhol. Nasupil ba tayo? Hindi. Sa eskwelahan, sinupil din tayo ng mga guro natin. Yung mga matatanda sa paligid natin, sinupil din nila tayo. May batas tayo, di ba? Ano sinasabi ng batas natin? Pag nagkasala ka, makukulong ka. Nasupil ba tayo? Hindi. Para po tayong ganito. No, napakatindi ng sinful nature natin, hindi ho talaga tayo masupil-supil noon. Sabi dito sa verse 4, madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala. Madalas po, mula nung nagkamalay po tayo, hanggang sa bago tayo naligtas. Marami pong kadena na ginamit para igapos po yung sinful nature natin. Even tayo, nagsikap talaga tayo na alisin yung mga yan. Nagpakabait tayo pero hindi rin naman talaga natin magawa. Ano? Yan po yung buhay natin. Tapos sabi sa verse 5, ito po yung isa pa. Basahin po natin yung verse 5. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. Ito po yung wala sa sarili. Mga baliw po tayo noon, sa totoo lang. Wala po tayo sa sarili. Ginagawa po natin yung mga bagay na makakasama sa atin. Hindi ba? Kung tayo nasa katinuan, hindi tayo gagawa ng mga bagay na makakasama sa atin. Pero gaya po nitong tao na ito, na inalihan ng mga masamang espiritu, gabit araw, palagi siyang nagsisisigaw. Di ba tayo ganun din? Paggising tayo, sumisigaw tayo. Tama? Anong sinisigaw natin paggising tayo? Saan yung pera? Saan yung pagkain? Saan yung hanap buhay? Hindi ba?
Pagtulog tayo, anong sinisigaw natin? Di ba napapanaginipan natin yung mga bagay na hinahangad natin? Hanggang sa panaginip, kahit na hindi tayo nagbubukan ng bibig natin, sumisigaw pa rin yung kalooban natin. Wala tayong kapayapaan noon. Tawag sa atin ng mga maligalig. Dahil wala tayong Diyos sa puso natin, wala tayong kapayapaan dito. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Wala tayong Kristo sa buhay natin noon. Si Kristo yung prinsipe ng kapayapaan. Magkakaroon lang ng kapayapaan yung taong may Kristo sa buhay niya. Tama po? Pero noon wala tayong Kristo. Kaya lahat na lang ng bagay sa sanlibutan gusto natin. Kakaiba tayo noon. Kahit may pera, hindi ba? Kahit may pagkain, kumpleto yung pamilya. Materially, physically, okay naman. Pero di ba yung puso natin hindi nasisiyahan? May hinahanap tayo. Tama po? Ano yung hinahanap natin? Buhay na walang hanggan. Hinahanap po yun ng ating kaluluwa. Kaya hindi po tayo masisiyahan hanggat hindi tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sigaw ng sigaw tayo sa pisikal, naghahanap tayo ng mga bagay ng sanlibutan. Yung kaluluwa din natin sumisigaw, naghahanap ng buhay na walang hanggan. Tapos, sabi din dito sa verse 5, sinusugatan ang sarili ng mga bato. Sinusugatan natin yung sarili natin. Gumagawa tayo ng mga bagay na makakasakit sa atin. Hindi ba? Dahil noon, kontrolado po tayo ni Satanas. Wala tayong kontrol sa sarili natin noon. Kaya nga gusto kong bumait pero di ko magawa. Tayo, nagsikap tayo magpakabuti, magbagong buhay. Pero anong bagsak po natin? Balik pa rin po tayo sa dating gawi. Basahin natin verse 7 hanggang 9, sabay-sabay. Siya'y sumigaw ng may malakas na tinig, ano ang kinalaman mo sa akin, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos, ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, huwag mo kong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Ano po yung makikita natin dito? Kausap siya ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, anong pangalan mo? Sino po yung sumagot? Yung tao ba? O yung masamang espiritu na nasa kanya? Yung masamang espiritu po na nasa kanya. Kaya nga wala po sa sarili. Nandun siya pero wala siya. Ganyan din po tayo noon. Wala tayo sa ating sarili. Kaya anong ginagawa po natin? Nagawa po natin yung kalooban ni Satanas. Ginagawa po natin yung pagnanasa ng laman. Tinatangay po tayo ng mga tukso ng sanlibutan. Wala tayong kapangyarihan na labanan po yun. Yung hindi ligtas, na nagsisikap na magpakabanal, mahirap po. Kaya nga nangyayari po yan sa church, di ba? Maski sa church po natin, nangyayari yan. Sana lahat tayo dito iligtas. Sana. Pero harapin na po natin yung realidad. Mayroon pong hindi ligtas dito. Hindi ko alam kung ikaw yun. Tanungin mo yung sarili mo. Di ba? Alam niyo po, napakahirap po para sa hindi ligtas na gawin ito, na magpatuloy ng ganito. Pwede po kayo makapagpatuloy dito ng siguro mga ilang buwan, pero taon, mahihirapan po kayo. Kasi maririnig po ninyo yung mga salitang hindi nyo kayang sundin. Magagalit po kayo sa nangangaral. Puro kabanalan, daming bawal sa church, bawal na pala magmahal, di ba? Lahat na lang ba, kailangan ipa-counseling? Pag magtatrabaho ba ako, kailangan ipapaalam ko pa kay pastor? Mga ganon, wala na ba kaming privacy? Parang, grabe naman, hindi naman po ganon. Hindi ba? Pero siyempre, kailangan natin yung gabay ng Diyos. Hindi kailangan po natin sundin yung kabanalan. Pero hindi naman ibig sabihin na malungkot ang buhay ng Kristiyano. Hindi po. Mas masaya pa nga tayo kaysa sa mga taga-sanlibutan. Mahirap nga lang. Pero hindi naman po malungkot. Hindi ba? Pero kung wala po tayong Kristo sa puso natin, hindi po tayo tunay na ligtas, napakahirap po talagang sumunod dun sa mga ipinangangaral sa church natin. Isa pa yung mga sermons po natin, may kahabaan. Hindi ba? Wednesday sermon natin, 1 oras kalahati. Bible seminar natin, 2 oras. Hindi ba? Pagkatapos may fellowship pa. Ano ba yan? Sabi nung iba, bakit naman doon sa dati, pagkatapos ng sermon, kalahating oras sa sermon, tapos kalas-kalas na, galit-galit na, next Sunday na ulit. Bakit naman dito, ang tagal-tagal ng sermon, may Bible reading pa sa umpisa. Tapos ng sermon, nag-fellowship pa. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Tanungin niyo po yung mga hindi nakakapagpatuloy sa church, yan yung mga reklamo po nila. Ang hirap po sa mga hindi ligtas yan. Bakit? Mas gusto po kasi natin magpadala sa pagnanasa ng laman, sanlibutan, at sa mga pakanapo ni Satanas. Wala po tayong kontrol sa ating sarili. Tingnan po natin ngayon sa Lucas naman. Lucas chapter 8.
Ito po yung isa pa sa mga gawain ng wala sa sarili. Hindi po kasi nakalagay dyan sa Marcos chapter 5, pero makikita natin sa Lucas chapter 8. 8 verse 27. Nakita nyo na po? 8 verse 27, basahin po natin ng sabay. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nang susuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Saan siya nakatira? Sa libingan. Anong suot niya? Anong suot niya? Anong suot niya? Wala. Saan siya galing? Saan siya galing dito? Sa bayan. Anong meron sa bayan? Daming tao doon. Maglalakad ka ng walang damit. Ano ka? Siraulo? Yun nga po, yung siraulo, yung wala sa sarili, yung sira ang isip, sila po yung gumagawa nito. Ano ba yung kahubaran dito? Yan po yung kahihiyan. Tama po? Actually noon, hindi po tayo nahihiya sa kahihiyan. Katunayan, yung kahihiyan, ito pa yung ipinagmamalaki natin. Ano nyo, mamula yung pisngi dahil sa kahihiyan? Hindi po natin alam yun eh. Di ba? Kaya noon, bago tayo maligtas, sana wala nang ganun dito ngayon ha, yung ngayon ha, noon lang, noon. Ano ginagawa natin noon sa mga kalalakihan? Iba sino pong astig sa inuman? Ano, isang shot, tumba agad? Hindi, di ba? Mas malakas uminom, mas astig. Tama po? Oh. Mas maraming girlfriend, mas astig. Tama po? Sa mga babae, ano naman? Yung palaban sa asawa, yun ang astig. No? Ikaw, palagi ka na lang inaaway niyang asawa, pati mo hampasin ng kawali yan. Ay, sinunod, astig ka, mare. Tatawagin nila, Lodi, ito rin namalo ng kaldero. Yung kasalanan, yun yung ipinagmamalaki natin. Kapag naninigarilyo yung isa, malakas ako manigarilyo, nakakadalawang stick. Sabihin naman ng isa, mahina ka pala. Healthy living ka pala eh. Ako, 2 kaha. Nagyayabangan tayo ng kasalanan. Tama po? Di ba ganun ang usapan natin noon? Anong yabangan natin? Hindi po kabaitan eh. Pag good boy ka noon, aawitan ka pa nila, good boy, sana kunin ka na ni Lord. Maaga daw mamatay yung mabait eh. Mas masamang damo, mas matagal mamatay. Mas astig. Ayun po yun. Hindi tayo nahihiya. Sa totoo lang, ipinagmamalaki pa natin yan. Lalo na paglasing na. Di ba? Lahat na ng kalokohan, lahat na ng kasamaan, ayan na, ipagmamalaki na. So, ganyan po yung buhay natin bago tayo naligtas. No? Ngayon, binabalikan natin, parang nakakahiya pala, ano? Totoo po. Pero hindi tayo nahiya noon. Meron pang ginawa itong lalaki na ito. Balikan po natin yung Marcos chapter 5. Tignan natin yung verse 6. Basahin po natin yung Marcos chapter 5. Marcos chapter 5, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Alam niyo po, sa gitna ng kahiyahiyang pamumuhay natin, marami po dito, naging maka-Diyos din noon. Di ba? Bago pa tayo naligtas, meron na ditong mga Kristiyano na, Christian na. Mga deboto pa nga yung iba. Anong ginagawa natin nun? Tumatakbo tayo palapit kay Jesus tuwing linggo. Hindi ba? Kapag birthday at kapag bagong taon, kapag Pasko, lumalapit tayo kay Jesus. Tapos anong ginagawa natin? Sinasamba natin siya sa kalagayang kahiya-hiya. Tinanggap ba ni Jesus yung pagsamba niya? Hindi. Yung pagsamba natin noon kay Jesus, sa kalagayang kahiya-hiya, marumi, karumal-dumal, ay hindi rin po tinanggap ni Jesus. Hindi ko po sinasabi na walang kabuluhan yung mga ginawa po nating pagsamba kay Jesus noon. Nakatulong naman din po yun. Okay po? Kung wala tayong ugaling ganon, mahirap nga naman tayong makadalo sa mga churches. Okay? Pero hindi po tayo iniligtas ng Diyos dahil po doon. Okay po, naligtas po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pero anyway, yung pagsamba natin bilang hindi ligtas, hindi po counted yun. Okay po? Hindi po counted yun. Lahat ng ginawa natin para sa Diyos before maligtas, ay hindi po counted yun. Hindi po tinanggap ni Jesus yun. Itong tao po na ito yung katangian niya. Una, nakatira siya doon sa mga libingan, tapos siya'y mabangis, marahas.
wala sa kanyang sarili, at meron siyang desire na sumamba kay Jesus. Okay? Kaya lang hindi po yung tatanggapin ni Jesus. Pero itong lalaki po na ito, na inalihan ng masamang espiritu, naranasan po niya si Jesus sa buhay niya. Actually, siguro marami sila. Hindi lang siya at yung kasama niya na isa pa. Siguro meron pa silang ibang mga kasama. Kasi siyempre, kung sino yung magkakatulad, sila yung magkakasundo, magkakasama yan. Baka may grupo po itong mga ito. Pero, itong lalaki po na ito na binabanggit sa Marcos chapter 5, ang kaibahan niya, doon sa mga kasama niya, naranasan niya si Jesus sa buhay niya. Na-encounter niya si Jesus sa kalagitnaan ng kanyang masamang buhay. Naranasan niya yung kapangyarihan ni Jesus at yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. Verse 8, sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu. Yan yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. May kapangyarihang magpalaya mula dun sa mga masasamang espiritu, mula dun sa ating mga kasalanan. Itong tao po na ito, naranasan niya yon. Kayo po ba? Naranasan niyo po ba yung kapangyarihan ng salita ni Jesus? Kayo po ba ay naging malaya na sa pamamagitan ng katotohanan? Sabi dun sa Juan 8:32, at inyong malalaman ng katotohanan, at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ito yung magpapalaya sa atin sa ating pagiging makasalanan. Ito yung magpapalaya sa atin mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Meron tayong himno, di ba? Ibig mo bang sasalay lumaya? So malinaw, di ba? Dugo ni Jesus ang panlunas. Hindi yung ang magsimba, ang panlunas. Di ba noon yun ang alam natin? Yung gumawa ng mabuti ang panlunas. Yung manalangin ang panlunas. Yung tanggapin si Kristo sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas ang panlunas. Bautismo ang panlunas. Kumpisal ang panlunas. Hindi po. Ano pong panlunas? Dugo ni Jesus. Tanong, kayo bang lahat ay napalaya na sa inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? Oo, hindi. Yung di sumagot, anong nangyari sa inyo? Ikinahihiya nyo ba yung dugo ni Jesus? Hindi po. Ano yung nagpalaya sa atin mula sa lahat ng kasalanan? Dugo ni Jesus. May kasalanan pa o wala na? Wala na. Talaga? Kung wala na yung kasalanan natin, ito pwede ba napakalaking biyaya? Napakalaking biyaya. Kapag tayo tumanggap ng isang biyaya muna sa sikat na tao, iniyayabang po natin yan, di ba? Nyari, niregaluhan ka ni Mayor, regaluhan ka ni PBBM, ay naku, iyayabang mo yan. Tayo, binigyan tayo ng pinakadakilang regalo mula sa pinakadakila sa lahat. Di ba dapat ipagmayabang natin, yun ipagmalaki natin, yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? So napalaya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Saan natin naunawaan yung dugo ni Jesus? Sa salita ng Diyos. Kung wala yung salita ng Diyos, manghuhula lang tayo. Hindi ba? Kaya ipinanganak na tayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ito po yung katotohanan. Ito yung katotohanan na nagpalaya po sa atin. Kaya sabi natin na palaya na tayo. Kung sinasabi natin na tayo napalaya na nga ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang salita, anong ebidensya? May nabago na ba? Ito pong lalaki po na ito, siguro gumawa po ng maraming kasamaan, mga kalokohan po ito dun sa bayan. Siyempre, wala sa sarili, di ba? Dami siguro nitong penerwisyo. Marami siguro itong sinira at iniskandalo. Pero, yung tao po na ito na nakaranas ng kapangyarihan ng salita ni Jesus, nagkaroon po siya ng pagbabago. Yung pagbabago na nakikita, hindi yung pagbabago na sa testimony lang naririnig. Mahirap po yung pagbabagong naririnig. Dapat yung pagbabagong nakikita ng mga tao sa paligid. Hindi ba? Hindi natin pwedeng sabihin ng, hindi nyo lang alam, pero nabago na ako. Pwede ba yun? Hindi. Dapat alam ng mga tao sa paligid mo kung nabago ka, hindi ba? Kasi nakikita ka nila eh. Itong tao po na ito, may pagbabago. Hindi natin pwedeng sabihin na ako'y ligtas, na nagpapatotoo tayo na tayo yung mga tunay na Kristiyano, pero wala ho tayong pagbabago sa buhay. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 4, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, tayo rin naman, tayo na mga
naligtas at sumampalataya sa Kanya ay makakalakad din sa panibagong buhay. Kaya totoo po yung pagkabuhay ni Jesus, tama po? 100%. Ibig sabihin, meron tayong kakayahang lumakad sa panibagong buhay. Meaning, iiwan natin yung dating paraan ng pamumuhay, kasusuklaman natin yung dating paraan ng pamumuhay natin, tapos lalakad na tayo ngayon sa panibagong buhay. Yung buhay ng Kristiyano. Lahat ng na kay Kristo ay naging bagong nilalang. Lahat ay naging bago. Kaya kung tunay tayong Kristiyano, susuriin natin ngayon yung buhay natin. Yes, agree tayo, di ba? Lahat ng binanggit na buhay ng hindi ligtas, agree tayo. Yun tayo. Ngayon, tingnan natin, ano yung buhay ng mga tunay na ligtas. Tingnan natin kung kaya pa nating mag-agree. Ano po? Ano yung katangian niya? Marcos chapter 5, tingnan natin yung verse 15. Ito po yung after niyang ma-encounter si Jesus. After niyang maranasan yung kapangyarihan ng salita ni Jesus. Verse 15, basahin natin ng sabay. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang tao nagkaroon ng isang lehiyon at sila ay natakot. Bakit sila natakot? Di ba dapat natuwa sila? Tama po? Noon, nung hindi pa po ako ligtas, nababasa ko ito, nagkataka rin ako, sabi ko, bakit sila natakot? Di ba dapat natuwa sila? Total, kilala naman nila yung sinapian ng mga masamang espiritu, di ba? Ng mga demonyo. Di ba nung nakita nila tumino, di ba dapat, oy, ang galing. Di ba dapat natuwa sila? Pero anong reaksyon nila? Natakot. Naunawaan ko lang po ito nung ako na yung naligtas. Nung wala pang pagbabago sa buhay ko, wala namang reaksyon yung mga tao sa paligid. Aba, nung magsimula na po yung pagbabago, nung magsimula na nilang makita yung pagiging matino, yung pangangaral na rin ng Ebanghelyo, yung pagdalo sa mga fellowship, abay nag-iba. Pati na yung mga kasama ko dati sa church, sabi nila, ano nangyari sa iyo, kuya? Baliw ka na ba? Anong kulto yung pinasok mo? Ba't bigla ka nagbago? Kayo po, di ba ganun din? Siguro nung bago kayong ligtas, tapos inintroduce po ninyo yung pananampalataya ninyo sa pamilya ninyo. Yung ilan sa inyo dito, sa halip na matuwa yung pamilya, anong nangyari? Natuwa sila, nausig ka. Malakas-lakas dito, mukhang matindi pinagdaanan ng mga nandito. Sige, mag-usap po tayo. Anong nangyari sa inyo? Matinding pag-uusig ba? So, hindi lang sila. Di ba lahat tayo? Nakaranas po tayo niyan. Yung mga kaibigan natin, kakilala natin, ka-eskwela, katrabaho. Parang nandiri baga sa atin. Ano? Pag nakita nila tayo na bago kumain, nananalangin muna tayo. Pag inalok tayo ng isang shot, tumatanggi na tayo. Anong sinasabi nila sa atin? Nabaliw ka na ba? Anong pinupunta-puntahan mo tuwing linggo? Nasiraan ka na ng ulo. Iba po yung reaksyon nila. Hindi ba? Huwag na tayo magtaka. Ito pong tao na ito na tumino, iba rin yung reaksyon ng mga tao sa paligid niya. Natakot sila. Iba sa inaasahan yung naging reaksyon nila. Tapos, bakit sila natakot? Kasi may nakita po silang pagbabago dun sa tao. Sobrang tindi ng pagbabago na bigla po sila, hindi po nila inakala na pwedeng mangyari yun. Sa isip po ng mga tao sa paligid niya, kamamatayan na ng lalaking ito yung kalagayan niya. Bilang baliw, na walang hiya, at nabubuhay sa libingan, kamamatayan na niya yun. Tapos isang araw, biglang nagbago. Takot sila. Ano yung nakita nilang pagbabago? Sabi nila, unang-unang bagay po na nakita nila, yung lalaki nakaupo saan? Nakaupo na siya, di ba? Kanina, pag mayroon siyang tanikala, di ba? Pinuputol niya yung mga tanikala. Ayoko yan. Ayoko mabait. Ayoko sa church. Ayoko iwan yung bisyo ko. Marahas. Ngayon, ano na siya? Nakaupo. Parang kayo. Nakaupo na. Dati hindi po natin kayang gawin to. Upo tayo, kasama ni Jesus, makikinig ng salita ng Diyos. Hindi natin kaya ito. Hindi ba? Hindi, allergic po tayo sa ganito. Balikan po ninyo yung buhay nyo noon. So palagay nyo, na-imagine nyo yung buhay na meron kayo ngayon? Yung ganyan, nakaupo kayo? Nakikinig ng salita ng Diyos ng ilang oras? Hindi, di ba? Nakaupo na. Anong ibig sabihin? Matino na po ito. Tapos, saan siya nakaupo? Roon. Okay, pag-usapan po natin yung roon. Saan po yung roon na tinutukoy dyan? Sa piling ni Jesus. Ayaw na po niyang iwan si Jesus. Gusto na niyang manatili kay Jesus. Ganon din po sa atin. Sa araw na tayo naligtas, nagbabago po.
Itong lalaki po na ito, dati gustong-gusto niya sa mga libingan. Pero ngayon, gustong-gusto na niya doon sa piling ni Jesus. Tayo noon, gustong-gusto po natin sa mga maruruming gawa, makasalanang pamumuhay. Pero ngayon, ano na pong gusto natin? Gusto na po nating manatili kay Jesus. Hindi ho ba? Si Jesus na ngayon yung ating tahanan. Hindi na yung dating paraan ng pamumuhay. Yung ilan po sa atin, sobra nang minamahal si Jesus, mas masaya na po sila sa mga gawain, sa fellowship, kaysa sa sarili nilang bahay. Kasi syempre sa bahay may pag-uusig na di ba? Alam niyo po, habang bumubuti po yung pamumuhay mo bilang Kristiyano, habang nagiging kalugod-lugod ka kay Jesus, lalo tayo nagiging kasuklam-suklam sa mga nasa paligid. Lalong sumasakit yung salita, bumibigat yung pakikitungo sa atin. Expected po yan. Si Jesus pinatay nila di ba? Si Jesus pinatay ng sanlibutan. Tayo na sumusunod kay Jesus, tadanasin din po natin yung hirap bilang mabuting Kristiyano. Pero gusto po natin kay Jesus. Gusto natin sa fellowship. Gusto natin umatin ng Wednesday sermon. Gusto natin umatin ng Lord's Day sermon. Minsan pinagbabantaan na tayo ng pamilya, pinagbabantaan na tayo ng kumpanya. Di ba? Pagka-retreat, boss, magli-leave po ako. Hindi. Sige, subukan mong pumunta dyan sa retreat ninyo. Wala ka nang babalik ang trabaho. Sino na po napagbantaan ng ganyan? Yung ibang mga brothers and sisters, ang lalakas ng loob dahil sobrang lakas ng pag-ibig nila kay Jesus. Talagang yung pag-ibig ni Kristo humihimok sa kanila. Hindi ba? Kaya sa isip-isip nila ay, di tanggalin mo. Alam niyo po, yung mga gumagawa po nito, hindi naman nawawalan ng trabaho Hindi po, pinagpapala pa sila ng Diyos. Bakit? Meron silang pag-ibig kay Kristo. Si Kristo yung ating tahanan. Kapag nasa gawain tayo, kapag nasa fellowship, nasa church, nasa mga retreat tayo, meron tayong hindi may paliwanag na kapayapahan ng puso. May kasabihan, di ba? There's no place like home. Tama? Kaya kapag galing ka sa trabaho, kapag pagod na yung katawan mo hinahanap-hanap yung bahay mo, di ba? Pero tayo, habang nabubuhay tayo bilang Kristiyano sa mundo, napapagod din po tayo sa espiritu. Kaya kung tunay kang ligtas, hahanap-hanapin mo si Kristo. Hahanap-hanapin mo yung church. Hahanap-hanapin mo yung fellowship, yung brothers and sisters. Kung wala kang desire sa ganito, check mo yung sarili mo, maaaring hindi ka pa naligtas. Okay po? Tingnan natin sa mga Awit chapter 90, sa verse 1. Awit 90, 90 po. 90, talatang 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 90, verse 1. Sabay-sabay tayo. Panginoon, Ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlay. Sa lahat ng salinlay, sa lahat ng mga naligtas, yung Panginoon ang ating tahanang dako. Kaya nga, kapag tayo nakakaramdam ng pagod sa espiritu, kailangan tayong bumalik sa Panginoon. At bibigyan niya tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Hindi ho ba? Napakahirap po para sa isang tunay na Kristiyano na ituring natin na parang optional, parang accessory yung church sa buhay natin. Hindi po. Magiging miserable po yung buhay Kristiyano natin pag gaganyan. Si Kristo po yung ating kanlungan. Sa Kanya po tayo lalapit. Sa Kanya po tayo magkukubli. Sa Kanya po tayo magtatago. Sa Kanya tayo pupunta. Okay po? Ang problema, bago tayo naligtas, nasanay po tayo na kung saan-saan tayo lumalapit sa tuwing tayo po'y nagkakaroon ng mga problema. Kaya ano pong nangyari? Kahit ligtas na tayo, nangingibabaw pa rin sa atin yung dati nating likas, yung nakagawian natin. Kaya kapag tayo nagkakaproblema, kanino po tayo lumalapit? Kay Bombay tayo lumalapit. Diba? Sa lending tayo lumalapit. Ngayon, uso na ngayon, di ba yung mga lending app? Grabe po, ang laki ng patubo niyan. Talo pa yung sa Bombay. Yung Bombay po, 5-6 Utang 5, bayad 6, di ba? 20% lang po yung interest. Kwentahin po ninyo yung sa mga lending app ngayon kung ilang porsyento yung interest dun sa inutang mo. Ang laki. Meron 30-35%. Kung tutusin, parang illegal na po yung ganong patubo Pero yung mga Pilipino kumakagat dun. Kayo po, kapag nagigipit, kanino lumalapit? Kita nyo, ang hirap sagutin. Tama po. Naghahanap po tayo ng solusyon sa iba. Hindi po dun sa ating kanlungan.
Humahanap po tayo ng sagot para mapanatag yung kalooban natin, humahanap tayo ng sagot, hindi sa Diyos, hindi kay Kristo. So totoo lang, yung Diyos nagiging last option. Kapag tinanggihan ka na ng lahat ng nilapitan mo, saka ka na lang lalapit sa Diyos. Di ba napakalaking kalokohan? Dapat sa Kanya muna tayo lumalapit eh. Tingnan din po natin sa awit, atras tayo, chapter 57. 57 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dapat ito rin po yung panalangin po natin. Ito po yung panalangin ni Haring David nung siya po'y tumatakas kay Saul. Sabi niya sa verse 1, basahin natin, "Maawa ka sa akin, O Diyos, sa akin ay maawa ka, sapagkat nanganganlong sa iyo ang aking kaluluwa. Sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako, hanggang sa makaraan ang mga pagkawasak na ito." Hindi po natin mapipigilan yung mga kahirapan, yung mga pag-uusig, yung mga pagdurusa. Ano po? Hindi natin mapipigilan yan na sa sanlibutan tayo. Una, tayo po itinuturing ng sanlibutan na kaaway. Meron din po tayong kaaway na laman. Isa pa, nagkakamali po tayo. Kaya nakakagawa din po talaga tayo ng mga bagay na nagpapahirap din sa atin. So hindi po natin ito may iwasan. Anyway, kapag dumanas po tayo ng ganyan, kanino tayo nagmamakaawa? Yun ang tanong. Ang malungkot po, nakasanayan nating magmakaawa sa iba. Sa halip na, maawa ka sa akin, O Diyos, sa akin ay maawa ka. Anong sinasabi natin? Maawa ka sa akin, Mars, sa akin ay maawa ka. Tama? Maawa ka sa akin, may-ari ng sari-sari store, sa akin ay maawa ka. Mali. Alam niyo po, yung awa ng ibang tao, yung awa ng mundo, hindi po yan ibibigay sa inyo ng walang kapalit. Palagi pong may kapalit yan. Kanino ba tayo dapat na lumalapit? Doon sa maaawa sa atin ng walang kondisyon. Isa lang po yun. Walang iba kundi ang Panginoon. Tama? Si Haring David, alam niya yun. Hindi siya nagmakaawa kay Haring Saul na tumutugis sa kanya. Kanino siya nagmakaawa? Sa Diyos. Tayo ba talaga ay sumasampalataya sa Diyos? Kilala ba talaga natin yung sinasampalatayanan natin? Kung ganun, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Hindi ba? Kapag nasa panahon po tayo ng pangangailangan, kanino po tayo dapat lumalapit? Dapat po'y sa Diyos. Hindi po pwede na last option yung Diyos. Di ba nakakahiya sa Diyos? Na siya yung makapangyarihan sa lahat. Nasa Kanya lahat ng solusyon sa lahat ng problema ho natin. Pero sa huli tayo lumalapit sa Kanya. Meron kayong memory verse na nakaraang linggo. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kaya lang sanay tayo, di ba? Mula nang nagkamalay tayo hanggang sa bago tayo naligtas, sanay tayo na sa sarili nating pangunawa na nanalig. Sa palagay ko, ito yung solusyon. Sa palagay ko, ito yung solusyon. Samantalang lagi naman natin naririnig sa Biblia, lagi natin naririnig pag Linggo, pag Wednesday, Panginoon ang solusyon. Hindi po kasi natin nauunawaan kung ano yung nature ng buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi po tayo mabubuhay sa pamamagitan ng mga bagay na galing sa lupa. Hindi po. Mabubuhay po tayo sa pamamagitan ng awa at biyaya ng Diyos. Pag naawa po yung Diyos sa atin, ibibigay niya sa atin kung ano man yung kailangan nating material. Ibibigay niya sa atin yung kailangan nating biyaya, yung kagalakan, yung kapayapaan ng puso po natin. Yung mga pangangailangan nating hindi lang material, physical, kundi spiritual, ibibigay ng Diyos sa atin. Kuha niyo po. Kaya kunyari may sakit ka, anong kailangan mo? Gamot. Hindi po. Awa. Kapag wala kang trabaho, anong kailangan mo? Awa ng Diyos. Walang pagkain, anong kailangan mo? Awa ng Diyos. Sa tuwi-tuwi na, yun po ang hihingiin po natin. Nakalimutan nyo na po ba yung hiningi nyo sa Diyos nung araw na naligtas kayo? Gaya ng maniningil ng buwis, nagpakababa tayo sa Diyos. Dinagukan natin yung dibdib natin. Tapos ano yung hiningi natin? O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Huwag nyo pong kakalimutan yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo po'y nasa baba.
bilang mababa sa Diyos, pirmi natin kailangan yung awa, yung habag ng Diyos. Kaya kapag meron po tayong kagipitan at mga problema, dapat maging maliwanag po ito sa inyo. Kailangan po ninyo yung awa at biyaya ng Diyos. Tingnan po natin sa Hebreo, chapter 4. Basahin po natin, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, chapter 4, verse 16. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Tayo bilang mga born-again Christians, hindi po tayo kagaya ng mga hindi ligtas. Yung mga hindi ligtas, mabubuhay po sila sa pamamagitan po ng tinapay. Pero tayo po hindi lang tinapay ang kailangan natin. Kailangan po natin yung awa at biyaya ng Diyos. Sabi po dito, verse 16, at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, kapag ang tingin mo, sagot sa problema mo ay pera, lalapit ka talaga kung sino may pera. Di ba? Kung kailangan mo trabaho, lalapit ka talaga kung sino yung pwedeng bumaker sa iyo para magkatrabaho. Kaya nalilimutan na po natin na tayo'y Kristiyano, na tayo'y mga anak ng Diyos, na ang kailangan natin sa tuwi-tuwi na ay awa at biyaya ng Diyos. Kaya sa panahon ng pangangailangan, sino pong lalapitan? Hindi po si congressman, hindi si mayor, hindi yung mga politiko, hindi yung kumare, hindi yung kumpare. Yung ATM po ninyo, huwag nyo pong isanla. Sino po lalapitan? Yung Panginoon. Sabi dito, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Yun ay trono. Doon ay may kapangyarihan, doon ay may otoridad, at doon natin makukuha yung biyaya. Kapag nakuha po natin yung biyaya, yung awa ng Diyos, siya ay may otoridad, siya ay may kapangyarihan, nakilusin yung mundo para pumabor sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos ba ay inutil? Sino siya? Sino ba yung Diyos na sinasampalatayanan natin? Hindi ba yung makapangyarihan sa lahat? Sinalita niya lang lahat ng ito. Hindi niya ba kayang silitain? Yung tulong sa atin? Kaya. Kaya nga sinalita niya, nandito na sa Biblia. Pananampalatayanan na lang po natin. Kaya lang, pag nagduda po tayo, nawawalan po ng kapangyarihan yung salita ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya. Kuha niyo po? Even yung dugo ni Jesus ay may kapangyarihan lang yan sa mga sumasampalataya. At lahat ng mga pangako ng Diyos ay may kapangyarihan lang din po ito sa mga sumasampalataya. Okay po? Kaya magtiwala po tayo sa Diyos. Sa Kanya po tayo palagi lalapit. Siya yung ating kanlungan. Okay po? Kaya sa tuwing may pagkakataon po tayo na magtipon, na humarap sa Diyos, okay po? Maging masaya po tayo na dumalo sa church. Kaya doon sa awit 122 verse 1, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Hindi ba? Dapat masaya po tayo sa tuwing may pagkakataon po tayo na dumalo sa mga gawain po natin. And wag na wag po ninyong iisipin bilang ligtas na lumayo sa iglesia. Alam niyo po, yung lumayo sa iglesia, yung pinakamalaking kasalanang magagawa po natin. Sabi nung iba, pastor, akala ko ba, pinakamalaking kasalanan ay yung bawal na relasyon. Kasi dinidisiplina yon, di ba? Hinihiwalay sa church. Yung nagtuturo ng maling doktrina, yes. Officially, mahigpit po ang pakikitungo ng church sa dalawang kasalanan po na yan. Talagang ihihiwalay ka sa church kapag nagkamali ka sa dalawang bagay po na yan. Maling doktrina, pag-share ng maling kaligtasan, at yung bawal na relasyon. Especially sa mga kabataan, boyfriend, girlfriend, mahigpit po ang church natin dyan. Pero kahit na, yung disiplina po na yan ay hindi ka totally ekskomunikado sa church. Hindi po. Idisiplinahin ka hanggang sa magrepent ka. Pero ikaw ay bahagi pa rin ng church. Pero ibang mga brothers and sisters, talagang lumayo sila. Wala namang disiplina, lumayo sila. Dahil sa paghahanap ng trabaho, kabuhayan, lumipat ng bahay. Walang counseling kasi, walang counseling. Nagdesisyon, nagtiwala sa sariling karunungan. Lumayo. Yung lumayo sa iglesia, ang pinakamalaking kasalanan magagawa po natin bilang tunay na Kristiyano. Yung iwan si Jesus,
Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ako nakaka-attend, pero hindi naman ako nakakalimot. Nagpipray naman ako at nagbabasa ng Bible. Nanonood naman ako ng sermon online. Yun ba ang kalooban ng Diyos? Manood tayo ng sermon online? Yun ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Ang gusto ng Diyos, sama-sama tayong kumain ng salita ng Diyos. Bilang magkakapatid, dapat sama-sama natin pinagsasaluhan yung mga biyaya ng Diyos. Hindi lang naman kasi sermon ang kailangan po natin. Ano po yung kailangan natin? Kailangan natin mapuno ng biyaya yung puso natin. Ano mangyayari kung puro online sermon? Mag-isa ka lang nagbabasa ng Biblia, busog yung utak mo, gutom yung puso mo. Ganun po yung mangyayari. Kaya lalaki ulo mo, magiging mapanghusga ka. Tapos wala kang pag-ibig sa mga brothers and sisters. Yan po yung katangian ng mga tao na humihiwalay sa church. So wag po natin gagawin yun. Okay po? Unang ebidensya ng isang tao ay naligtas na nanatili po sa church. Sana malinaw po ito. Okay po? Kaya pagkatapos ng Bible seminar, hindi natin alam kung sino totoong naligtas. Pero malalaman na lang natin yan sa paglipas ng panahon kung siya'y nananatili na kasama natin. Tama po? Kaya pagkatapos na malinis mula sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng salita ni Jesus, anong unang utos niya sa atin? 1 chapter 15, verse 4, kayo'y manatili sa akin. Abide in me, sabi ni Jesus. At yun mismo, actually, balikan natin yung Marcos. Yung chapter 5, sa may verse 15. Nung pinasa po natin ito kanina, nabasa ba natin na inutusan siya ni Jesus, dito ka lang? Meron ba? Pagkatapos siyang palayain doon sa lehiyon ng mga masamang espiritu, ng mga demonyo, inutusan ba siya ni Jesus na dito ka lang? Actually, hindi. Bakit siya nandun? Instinct. Natural po yun. Nung naligtas tayo, di ba? Nagkaroon tayo nito eh. Kahit umaating ka pa sa ibang church, kung naligtas ka talaga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anong unang-una mo naisip? Dito na ako habang buhay. Natagpuan ko na yung katotohanan. Dito na talaga ako. Di ba? Kaya pag mayroong mga gathering nun, ako, sarap-sarap sa puso, sarap umaten, di ba? Kaya lang habang lumilipas yung mga panahon, nagbabago po yung puso natin. Kailangan patuloy na sariwa po yung ganong klase ng puso. Yung puso na gustong manatili kay Kristo. Tapos ano pa nakalagay dito? Verse 15, nabasahin ko ulit. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Hindi na siya marahas. Matino yung pag-iisip, nakadamit. Maamo na siya. Kabaliktaran po ng marahas, di ba? Naging maamo na siya. Ito po yung katangian ng mga taong nananatili kay Kristo. Mula sa pagiging marahas, nagiging maamo. Tanong, mabalasik ka pa ba? Mabangis, mabagsik. Huwag kang matingnan at nagagalit. Di ba? Ganun pa rin ba tayo? Masyado pa rin ba tayong sensitibo? Pikunin pa rin ba tayo? Hindi. Talaga? Sabi, hindi na po ako pikunin. Nung inusig ng pamilya, nung nalait, oy, si Pastora, alis na. Nagsalita. Sige, ganyan kayo. Pag kayo nasunog sa impyerno, maaalala niyo ako. Di ba karahasan yon? Tama po ba karahasan yon? Kahit hindi mo sabihin yun, pag yun na naglalaro sa puso mo, karahasan yon. Dapat maamo po tayo. Hindi lang sa harap ng brothers and sisters. Alam niyo po dito, madali lang maging maamo. Hindi, palagay ko naman, walang magwawala dito, Walang mag-iiskandalo dito. Sana naman wala. Kaya lang pag tayo-tayo na lang, di ba? Lalo na pagkasama natin yung pamilya, kasama natin yung kaibigan, katrabaho, para tayong unyango. No. Mukhang tagalangit pag nasa church. Taga-sanlibutan paglabas. Lumalabas yung karahasan. Anyway, hindi po inalis ni Jesus yung likas na karahasan natin. Nasa puso po natin yan. Bakit kaya hindi niya inalis? Ang ganda sana kung inalis niya na kaagad. Tama po? Pero bakit hindi niya inalis? Para makita niya yung bunga ng Espiritu sa atin. Yung kaamuan ay isa sa bunga ng Espiritu. Tama po?
Ano yung bunga ng Espiritu na kaamuan? Hindi yung magmula nung pinanganak ka, maamo ka na. May mga ganun kasi. From the get-go, paglabas sa mundo, talagang maamo na eh. Hindi po yun bunga ng Espiritu. Ano po yung bunga ng Espiritu? Pikunin ka noon, palaaway ka't marahas noon. Pero nung maligtas ka, kapag may nangyayari sa paligid mo, nagpipigil ka talaga. Panginoon, utang na loob, habaan mo yung pasensya ko. Matitiris ko tong isang ito eh. Tulungan mo po ako, Panginoon. Pigilan mo ako, Panginoon. Kaya sa halip na ilabas mo yung emosyon mo, di ba? Namumula ka na sa galit, pero sa halip na magalit, nakangiti ka pa rin. Di ba? Sabihin mo dun sa mga umuusig sa'yo, okay lang, sige lang, naiintindihan ko kayo. Ginagawa nyo yan dahil hindi nyo pa alam yung katotohanan. Balang araw maliligtas din kayo. Di ba? Hindi yung balang araw masusunog ka din sa impyerno. Walang ganun. Dapat tayong maging maamo. Para saan ba't nananatili tayo sa church? Di ba? Kaya nga kahit pikunin ka, minsan naaasar tayo sa brothers and sisters. Aminin na natin, huwag yung sabihin na wala kayong kinainisan dito. Meron, di ba? Meron, wala? Nahiya silang sumagot. Baka magkabukingan. Anyway, meron. Hindi natin mayaalis yan. Magkakaiba tayo ng ugali, hindi ba? Real talk ba? Kaya sabi nung iba, aatin na lang ako pag wala na yan. Kapangit yun. Hindi makikita sa iyo yung bunga ng Espiritu. Paano mo patutunayan yung kaligtasan mo kung gano'n ang ugali mo? Hindi ba? Dapat dyan ka lang. Hindi magpigil ka. Hindi magpasensya ka. Maging maamo ka. Hindi lang magpigil at magpasensya, kundi maging maamo. Iba po yung maging maamo. Ibig sabihin kasi ng maamo ay lalapit ka sa kanila nang walang bahid ng pagiging marahas. So hindi ka lang nananahimik. Nagiging maamo ka sa harap ng mga brothers and sisters. Kailangan po natin gawin yan. Bakit? Practice po yan. Dito natin pa-practicein yung kaamuan. Para pag lumabas tayo, may sasabuhay natin ang aktual. Mahirap pong maging maamo kung sa trabaho inuusig ka, kung namumura ka, napag-iinitan ka, napagkakaisahan ka. Pero ligtas tayo, Kristiyano tayo, di ba? Mas mataas ang moralidad natin. Mas mataas yung sinusunod po natin na kagandahang loob at kaamuan. Hindi lang si boss ang nakatingin sa atin ng Panginoon. Kaya iniingatan po natin yung ating pag-uugali. So dapat tayong maging maamo. Kaya nga sabi na Jesus sa Mateo, chapter 11, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano ibig sabihin ng pamatok ni Jesus? Yung ginagawa po ni Jesus. At kayo'y matuto sa akin. Anong dapat nating matutunan? Sapagkat ako'y maamo. Dapat nating matutunan yung kaamuan ni Jesus. Kaya nga tayo nasa church. Kailangan nating matutunan, hindi lang dito, hindi po dito. Kailangan nating isabuhay po yan. Kaya hindi ba pasalamat tayo kung meron tayong mga brothers and sisters na may pag-uugaling ayaw natin. Dahil sa pamamagitan po nila, sasanayin tayo ng Diyos na maging maamo. Si Moises, doon po sa Numbers chapter 12 verse 3, siya yung pinakamaamo higit sa kanino mang lalaki sa balat ng lupa. Pero yun po'y pagkatapos ng 40 taong pagsasanay niya doon sa ilang. Bago po siya sinanay ng Diyos, hindi siya maamo. Marahas din po siya kagaya natin. Kaya nung makita niya, nag-aaway po yung Hebreo at isang Ehipsyo, anong ginawa niya? Pinatay niya yung Egyptian. Ganun siya karahas. Pero pagkatapos ng training, siya na yung naging pinakamaamo sa lahat. Sa church, ititrain tayo ng Diyos. Huwag po natin takasan yan. Kaya yung iba, anong nangyayari? Ay, hindi na muna ako atin dito. Sa Subic Church na muna ako atin. Sa palagay ninyo, magiging kasundo nyo lahat ng nandun? Alam niyo po yung pagsasanay ng Diyos, hindi nyo matatakasan. Sino tayo para tumakas sa plano ng Diyos? Hindi ba? Kaya anong gagawin ng Diyos? Maglalagay siya doon ng taong ayaw mo. Baka mas masahol pa kaysa sa nandito para ka lang pabalikin dito. Marirealize mo, mas mahirap pala dito. Mas salbahe pala yung mga taga rito. Balik na nga ako sa kaste. Ayun. And then, harapin mo yung training na yan. And then, araw-araw na tayo nagtitipon, uuwi ka sa bahay mo na mas maamo. Mas maamo. Mas maamo kaysa dati. Yan ang purpose, hindi ba? Isa yan sa mga katangian po ng mga nananatili kay Kristo, nagiging maamo. Tingnan po natin sa Tito, chapter 3. Tito, chapter 3, pagkatapos po yan ng 2 Timothy. Chapter 3, verse 2.
Basahin po natin chapter 3 verse 2. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sa lahat. Ano ibig sabihin po ng lahat? Pati na yung marahas sa iyo. Huwag mong susuklian ng karahasan yon. Kailangan mo siyang suklian ng kaamuan. Kasi kailangan nating maipakita yung ebidensya ng pagiging ligtas natin. Hindi po pwede na nagpapakilala tayong Kristiyano, tapos kapag nausig tayo, suntukan naman kaagad. Hindi po pwedeng ganun. Hindi ho ba? Actually, yung mga tao sa paligid natin, ine-expect nila yung mga kasamaan na lalabas sa atin. Kaya magugulat po sila kapag sa halip na karahasan ay kaamuan yung isusukli natin sa kanila. Magugulat sila, anong meron? Akala ko gagantihan ako, pero bakit yun yung salita niya? Bakit napakabait pa rin niya sa akin? Babaunin po nila yan hanggang sa pag-uwi ng bahay nila, pag-iisipan po nilang malalim yan. Sa ganun po natin may papakita si Kristo. Yung nananatili kay Kristo, maamong gaya ni Kristo. Balikan po natin yung Marcos chapter 5. Basahin po natin ulit yung verse 15. Merong isa pang mahalagang bagay dito. Basahin natin ng sabay. Lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Nakaupo siya doon, di ba? Sa palagay po ninyo, kung wala siyang damit, tumino na yung isip niya tapos wala siyang damit, uupo kaya siya doon? Hindi. Hindi ko alam kung saan po galing yung damit. Baka binigyan siya ng damit ni Jesus o ng mga kasama ni Jesus, ng mga alagad ni Jesus. Anyway, may damit siya. Kanina wala siyang damit. Ngayon may damit na. Kaya nga nabanggit dito may damit eh. Kasi buong buhay ng tao po na ito, ang tingin sa kanya ng mga nasa paligid niya, baliw nga, di ba? Normal na sa kanila na yung taong ito ay walang damit. Big deal sa kanila na makita yung tao na ito na may damit. Tayo po'y ganun din. Ito po yung dapat na meron sa atin. Yung matinong pag-iisip. Okay? Maingat na tayo at marunong na rin po tayong mahiya kapag meron tayong nagagawang mali. Hindi po yung sa tuwing nakakagawa tayo ng mali ay hindi po tayo, walang epekto. Alam niyo po tayo bilang Kristiyano, yung mga kasalanan na dati okay lang sa atin kasi tingin natin mga maliliit lang, nagiging big deal po yun. Nasasaktan po yung budhi natin kapag nakakagawa po tayo ng mga kasalanan. Kahit nga hindi tayo nakapagsalita, kahit nga hindi tayo nakapanakit, kung sa puso natin nakaramdam tayo ng matinding galit, di ba masakit sa budhi? Kapag nahimasmasan ka na, kumalma ka na, kapag wala na yung bugso ng emosyon mo, may isip mo, teka lang, ba't ako nagalit? Hindi ba? Hindi ako dapat nagagalit, yun yung pagpatay. Kaya nahihiya tayo. Hindi sa tao. Nahihiya tayo sa Diyos. Tama po? Nasa tabi siya ni Kristo, ni Jesus. Yung nagpalaya sa kanya mula sa mga masamang espiritu. Magagawa ba niyang tumayo o umupo sa tabi ni Jesus nang walang damit? Hindi. Same din sa atin. Kailangan po tayong maging matino kung tayo po'y nagsasabi na tayo nananatili kay Jesus. Ang pananatili po kay Jesus ay hindi lang po yung pagdalo sa mga simbahan. Nasa pag-uugali din po ito nakikita. Okay po? Siyempre, dapat patuloy kang dumadalo sa church. And then yung pag-uugali mo yung nababago. Nagiging matino na po yung pag-iisip po natin. Sa unang Pedro chapter 4 verse 7, kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Inuutusan po tayong magpakatino. Ibig sabihin, hindi na po natin ipinagmamalaki yung kahihiyan po natin. Kuha niyo po, dapat po yung kahihiyan natin ay ikinahihiya po natin. Yung mga kasalanan, hindi na po normal. Hindi na po natin ito ipinagmamalaki. Ibig sabihin, hindi na rin natin kayang gumawa ng kasalanan ng lantaran. Alam niyo yung nakikita ng mga tao? Kung dati naninigarilyo ka ng walang ingat, ngayon ang hirap ang manigarilyo, especially ngayon, na kahit saan lugar ka magpunta, mataas yung posibilidad na merong brother o sister doon. Di ba? Kaya paano naninigarilyo ka biglang, huli pero di kulong, ganun na lang yon. Hindi ba? Kaya nagyaya yung kumpare, pre, inom tayo. Ay, wag ngayon, may visitation. Baka dalawin ako. Hindi na ganun, hindi na tayo yung tumatanggi dahil lang may pupunta sa bahay natin. Diba? Dapat tayong patuloy na maging maingat. Paano kung surprise visitation? Diba? Tapos ando doon kayo, nagiinuman kayo. Saan ka magtatago?
Nakakahiya po yun, hindi ba? Palagi po nating hiisipin na anytime pwede tayong datnan ni Jesus. Dadatnan ba tayo ni Jesus sa kahihiyan? No. Dapat datnan niya tayo sa katuwiran. Tapos matino na yung pag-iisip. Hindi na niya sinasaktan yung sarili niya. Hindi na niya sinusugatan yung sarili niya ng mga bato. Hindi ba? Yung bato na ginagamit natin para sugatan yung sarili natin, yung mga bisyo natin, yan na nga yan. Di ba dati, gustong-gusto po natin yung mga bagay na makakasama sa atin. Kung ano yung bawal, yun ang gusto natin. Sinusugatan natin yung sarili natin ng mga bato. Pagkatapos maligtas, dapat hindi na po natin patuloy na sinusugatan yung sarili po natin. Tama po? E pagkatapos maligtas, kailangan itigil po ninyo yung mga bisyo ninyo. Kung naninigarilyo ka, itigil mo yan. Bukod sa masama sa kalusugan, masama po yan sa budget. Ang mahal po ng bisyo ngayon. Alam niyo po, sa awa ng Diyos sa atin, palagay ko po ay tinulungan na tayo ng Diyos na magkaroon ng sin tax. Para maging mahal yung pagkakasala. Mahal yung sigarilyo, mahal yung alak, hindi ba? Pero yung mga hindi ligtas, anong ginagawa nila? Kahit mahal, sige, magbibisyo pa din. Tayo mga born-again Christians, hindi tayo dapat gumagasta ng pera sa ganyan. Maraming mga ligaw na kaluluwang napupunta sa impyerno. Dapat doon tayo naglalaan ng pera, hindi ba? Yun yung matino, may proper priority. Alam kung ano yung mahalaga. Dapat ang ginagastosan mo yung pagpunta sa gawain. Ginagastosan mo yung evangelism. Nagbibigay kayo ng offering sa church. Nagbibigay ka ng tithes. Kasi ito yung ginagamit para makapag-operate tayo ng maayos, hindi ba? And then kapag merong kapatid na nangangailangan, huwag mong sabihin, sige po brother, pagpipray na lang kita. Meron ka naman. Hindi ba? Dapat tayong maging mapagbigay din sa mga kapatid na nangangailangan. Tandaan po ninyo, someday mangangailangan din tayo. Bilog po ang mundo, hindi tayo laging nasa kaluwagan. Dapat tayong maging mabait sa nangangailangan. Tama po? Magbibisyo ka. May pambisyo ka pero wala kang pang-offer sa mga ligaw na kaluluwa. Di ba baliktad po yun? Di ba hindi po matuwid yun sa paningin ng Diyos? Huwag po nating saktan yung ating sarili. Hindi po natin pagmamayari itong katawan na ito. Alam niyo po, hindi lang kaluluwa natin ang binili ng dugo ni Jesus. Pati na yung ating katawan. Unang Korinto, chapter 6, verse 20, kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Gamit yung ating katawan, kailangan nating luwalhatiin ng Diyos. Maluluwalhati ba natin ng Diyos habang sinasaktan natin yung sarili natin? Yung mga may edad po dito, lalo na kung nagme-maintenance na po kayo, utang na loob, huwag po kayong kumain ng bawal. Pwede po. Yung diabetic, umiwas na po kayo dun sa magpapataas ng blood sugar. Yung high blood, umiwas po kayo sa cholesterol. Bakit? Kasi gusto pa natin mabuhay para sa Panginoon. Hindi ba? Sa pamamagitan ng malusog na katawan, mas mapaglilingkuran natin ng Diyos. Mas maluluwalhati po natin ng Diyos. Paano kung tayo'y magkasakit? Kahit yung puso mo gusto pa maglingkod sa Diyos, yung espiritu mo nag-aalab pa, pero yung katawan mo upos na kasi sinugatan mo ng sinugatan. Dapat po tayong mag-ingat ng ating pangangatawan, brothers and sisters. Ano po? Kung patuloy po natin sinasaktan yung sarili natin, anong ibig sabihin? Wala tayo sa ating sarili. Wala pong matino, ang susugatan niya yung kanyang sarili. Ito rin tao po na ito, sa Marcos chapter 5, sa verse 15, wala na siya sa impluwensya ni Satanas. Di ba? Wala na siya dun sa impluwensya ng masamang espiritu. Doon na lang siya, nakaupo na lang siya. Bakit siya nakaupo? Hinihintay niya yung sasabihin sa kanya ni Jesus. Nabubuhay na siya ngayon sa gabay ni Jesus. Tayo mga tunay na born-again Christian, si Jesus ay wala sa tabi natin. Nasaan siya? Nasa akin bilang Espiritu Santo. Kaya kung tayo'y tunay na ligtas at kung talagang tayo nananatili kay Kristo, dapat nabubuhay din po tayo sa gabay ng Espiritu Santo. Sabi sa Roma chapter 8 verse 14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin po nito? Lahat ng anak ng Diyos, ginagabayan ng Holy Spirit, pero paano yung isang nagpapatotoong siya iligtas, pero yung buhay niya ay wala kang makikitang bakas ng guidance ng Holy Spirit. Anong nakikita natin? Guidance pa rin ng evil spirit. Hindi tugma sa patotoo, tama po? Kaya sundin po natin yung gabay ng Holy Spirit. Kapag may nabasa tayong salita ng Diyos, isabuhay natin. Kapag nakarinig po tayo ng sermon, isabuhay natin.
Kapag tayo nagpa-counseling, sundin po natin yung ipinayo sa atin. Tama po? Mabuhay po tayo sa gabay ng Holy Spirit bilang tunay na mga ligtas. At huwag na tayong paalipin sa dyablo, laman at sanlibutan. Hindi ba? Kasi nananatili tayo kay Kristo. Tayo ay mga Kristiyano. Sundin po natin yung gabay ng Diyos. Tapos, meron pang isang katangian po itong tao po na ito na nakalaya mula sa mga masasamang espiritu. Tingnan po natin yung verse 18 hanggang 20. Marcos chapter 5, verse 18 hanggang 20. Sabay-sabay. Nang sumakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya isama niya. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan ka niya. At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Ano pong sabi niya? Gusto niyang sumama kay Jesus, talagang grabe yung desire niya, ano? Paalis sa si Jesus, sasakay din siya sa bangka, sama ako sa iyo. Wala siyang pakialam kung may pagkain ba doon, kung may kinabukasan ba siya doon, wala siyang pakialam doon. Nakatingin lang siya kay Jesus. Pero ni-reveal po dito ni Jesus yung kalooban niya kung bakit tayo dapat mabuhay para sa Kanya. Ano po yun? Ipahayag sa iba yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Kaya ito pong tao na ito, siya ay inutusan ni Jesus para magpatotoo para kay Jesus. Siya po yung inutusan para ipangaral yung Ebanghelyo. Alam niyo po, hindi palaging ganito. May mga pagkakataon na sinasabi ni Jesus, wag mong sabihin sa iba yung ginawa ko sa iyo, ha? Di ba? Wag mo ipagsabi ito. Pero dito, lantaran sinabi ni Jesus, sabihin mo sa kanila. Pumunta ka dun sa mga kaibigan mo. Tapos sabihin mo sa kanila kung ano yung ginawa ko para sa iyo. Sa Lucas chapter 8, meron tayong titingnan po dito. Sa Lucas chapter 8, verse 38 hanggang 39. Basahin po natin ang sabay, 38 hanggang 39. Subalit, ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya. Subalit siya'y pinaalis niya na sinasabi, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. Siya'y umalis na ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Kanina sabi, ay bumalik ka sa iyong mga kaibigan. So may mga kaibigan siya, di ba? Tapos dito naman, sa verse 39, bumalik ka sa iyong bahay. So may bahay pala siya, may pamilya pala siya, kailangan niyang balikan yun. Anong ibig sabihin po nito? Kailangan niyang ipangaral yung ginawa ni Jesus sa kanya sa mga taong may connection sa kanya, sa pamilya niya at doon sa mga kaibigan niya. Dito po dapat malinaw, yung tanging layunin kung bakit may communication tayo sa ibang tao. Lalapit tayo, makikisama tayo sa ibang tao, isa lang pong purpose. Ang ipahayag sa kanila yung ginawa sa iyo ni Jesus. Liban po doon, kung iba yung purpose mo, huwag mo na lang gawin. May kipagkita ka sa kaibigan mo para makisaya, makiparty-party, manonood ka ng sine, umamasyal, mag-outing, huwag mo nang ituloy. Dahil ang kalooban ng Diyos sa paglapit natin sa ibang tao ay pahayag lang sa kanila yung ginawa ng Diyos para sa atin, sa pamilya natin, at sa mga kaibigan natin. Meron pong isang nakakatuwang bagay dito. Sa Lucas chapter 9, chapter 8 po ito, di ba? Sa Lucas chapter 9, sa verse 1 hanggang 2, dito palang isinugo ni Jesus yung mga alagad niya para ipangaral yung Ebanghelyo. Anong ibig sabihin po nito? Sinong naunang sinugo ni Jesus para ipangaral ang Ebanghelyo? Yung mga alagad niya o itong tao na ito na inalihan ng maraming masamang espiritu? Siya! Nauna siya! Kaya kung tunay kang ligtas, ano yung dapat na lumalabas sa bibig natin? Ebanghelyo. Dapat Ebanghelyo po yung lumalabas sa bibig natin. Kaya susuriin po natin sa tuwing tayo po yung nagsasalita, sa harap ng mga hindi ligtas, anong sinasabi mo? Ikinahihiya po ba natin yung Ebanghelyo? Sabi ni Jesus, yung ikinahihiya ko sa ibang tao, ikahihiya ko rin sa harap ng Diyos, sa harap ng Ama. Anong ibig sabihin po nun? Yung mga hindi ligtas, wala silang kakayahan na ipangaral si Jesus.
Ikahihiya lang talaga nila si Jesus. Kaya pagdating po ng kamatayan, wala silang ibang pupuntahan kundi impyerno. Kuha niyo po, katangian po ng hindi ligtas, yung hindi nagpapahayag ng Ebanghelyo. Nagpapahayag ka ba ng Ebanghelyo? Tinanggap natin yung kaligtasan dahil may nagpahayag sa atin. Ipinapahayag mo ba? Kumusta yung mga kaibigan mo? Gaya po nitong lalaki na ito, inuutusan din tayo ng Diyos, puntahan natin yung mga kaibigan natin. Sabihin natin sa kanila yung ginawa ng Diyos para sa atin. Problema, takot tayong mausig, takot tayong malait. Ayaw natin na kinakantsawan tayo. Sa Galatia 2:20, ikaw at ako ay ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ikaw at ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo at sa akin. Bakit tayo ngayon matatakot na makantsawan at mausig? Nawawalan po ng purpose kung hindi tayo nangangaral ng Ebanghelyo sa harap ng mga hindi ligtas. Bakit po kayo nagtatrabaho? Sa mga may trabaho, bakit po kayo nagtatrabaho? Para kumita? Alam niyo po, kaya tayong buhayin ng Diyos kahit wala kang trabaho. Yung panahon ng pandemya, ipinakita po ng Diyos sa atin yan. Lahat tayo hindi nakapagtrabaho, di ba? Lahat tayo nakakulong. Ginutom ba tayo ng Diyos? Yung mga naligtas na noong 2020 at 2021, ginutom ba tayo ng Diyos? Saan tayo nabuhay? Nabuhay ba tayo dahil nagtrabaho tayo? Sa totoo lang, noong time na nagkaroon ng pagkakapantay-pantay, di ba? Yung may trabaho at wala, nabuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Patunay lang yun na kaya tayong buhayin ng Diyos, meron o walang trabaho. Pero bakit tayo nagtatrabaho? Para ipahayag sa kanila yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit yung mga kabataan dito, bakit kayo nag-aaral? Alin? Magkaroon kayo ng mataas na grades? Makaakyat kayo sa stage? At sabitan kayo ng maraming medalya? Ano yung achievement na maituturing ng estudyanteng Kristiyano? Yung may naliligtas sa pamamagitan mo. Yun ang achievement mo. Sa mga nagatrabaho, hindi promotion ang sukatan ng tagumpay. Kung hindi ka ligtas, promotion yan. Pero kung ligtas ka, yung dami ng mga kaluluwang nadala mo kay Kristo. Pagkatapos ngayon, uuwi po tayo sa kanya-kanyang bahay. Bakit po kailangan nating umuwi? Anong gagawin po natin mamaya pag-uwi? Ano po? Ipapahayag natin yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Papangaral natin yung Ebanghelyo. Hindi po pwede na hindi tayo nagbubuka ng bibig natin para ipangaral ang Ebanghelyo kung tunay tayong naligtas. Sabi sa Jeremias 48 verse 10, sumpain siyang may kapabayaang gumagawa ng gawain ng Panginoon. Yes, nag-evangelize naman tayo. Pero kung may kapabayaan din tayo sa evangelism, tama lang mag-invite, nagbigay lang ng leaflet, may seminar kami, attend ka. Hindi po ganun. Kailangan nating ipakita sa kanila yung nabagong buhay. Imagine po ninyo, ano kaya naging reaksyon ng mga kaibigan niya at pamilya niya nung makita siya? Humarap ba siya sa kaibigan niya at pamilya niya na gaya ng dati? Baliw? Walang damit? Nagsisisigaw? Yun ba siya nung bumalik sa pamilya niya at kaibigan niya? Hindi. Bumalik siya bilang nabagong tao. Haharap tayo sa pamilya natin bilang nabagong Kristiyano. Doon lang po talaga natin may papangaral si Kristo. Hanggat hindi tayo nababago, hindi natin may papangaral ng epektibo ang Ebanghelyo. Yan po yung topic natin ngayon, pagbabago sa buhay ng ligtas na Kristiyano. Makalipas ang ilang taon, ano na yung nabago? Sabi sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 5, ang Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. May kapangyarihan po yung Ebanghelyong dumating sa atin. Yung kapangyarihan po na ito ay yung kapangyarihan ng buhay. May buhay na sa atin. Nasa atin yung buhay ni Kristo. Yung Kristo na namatay at muling nabuhay ay nasa akin bilang bagong buhay. Kaya makakalaka din ako sa panibagong buhay. At yung nabagong ako, yung dapat nakikita ng mga tao sa paligid natin. Hindi po pwede na yung dating ako pa rin yung nakikita po nila. Ito po yung kinakailangan na mangyari sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi sa Santiago chapter 2 sa verse 17, ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa, ay patay. Kung tunay tayong ligtas na Kristiyano, ano na po yung ipinagbago? Okay po? So Diyos lang yung nakakaalam kung sino yung mga tunay na naligtas. Pero ikaw, malalaman mo yan kung tunay kang naligtas.
Meron ka ba ng mga katangian ng taong ito na pinalaya mula sa maraming masamang espiritu? Meron ka ba? Dapat po nating i-check. Okay po? Nananatili ka ba talaga kay Kristo? Ikaw ba talaga ay meron ng katinuan? Ikaw ba ay nakadamit? Nakasuot ka ba ng damit ng kaligtasan? Ikaw ba ay merong balabal ng katwiran, ng mabubuting gawa ng mga Kristiyano? Ikaw ba ay nangangaral ng Ebanghelyo? Kailangan po natin itong suriin. Hindi po pwede na walang pinagbago. Imposible po yun. So gaya po nito, ay suriin natin yung ating sarili. Then anyway, sana sa araw po na ito ay meron po kayong nagawa na bagong mga determinasyon. Kung wala pa po sa inyo yung mga katangian na ito, sana ngayon po gumawa kayo ng determinasyon na magmula ngayon, pag-isikapan kong isabuhay yung mga bagay na ito. Ito yung mga katangian ng tunay na Kristiyano. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos, Ama naming banal na nasa langit, salamat po ng marami sa umaga na ito. Ni-remind po ninyo kami sa tamang pamumuhay bilang mga anak mo. Bang Diyos, bilang naligtas sa aming dalangin na patuloy po ninyo kaming gabayan at sana'y huwag po kayong magsawa na akayin po kami tungo po sa inyong katwiran. Kami po, Amang Diyos, na mga mahihina, nakakalimot po kami sa inyo at nakakagawa kami ng mga bagay na hindi mo kalooban. Dalangin po namin na sa pamamagitan ng iyong salita at gabay ng Espiritu Santo ay paunti-unti makapamuhay po kami ng binabagong buhay Kristiyano at makita po ng mga tao sa aming paligid yung aming pagbabago. Sa gayon namang Diyos ay may pangarap po namin ng mas epektibo pa ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Sa mga Bible seminars po na idinadao sa buong bansa, sa Pilipinas, maging sa buong mundo, aming dalangin na yung mga nangangaral po ng Ebanghelyo ay samahan po ninyo, Amang Diyos. At pakilusin po ninyo, Amang Diyos, ang Espiritu Santo at bigyan niyo po sila ng kapangyarihan at lakas ng loob na may pangaral ang Ebanghelyo ng buhay na walang hanggan. At lahat po ng mga brothers and sisters ay magkaroon din po ng pagkakaisa ng puso at ng pag-iisip. Sa amin pong pansamantala na pag-iwahiwalay, naway baunin po namin pauwi yung mga natutunan po naming aral sa umaga na ito, mapagbulayan po namin at maisabuhay din po namin. Dalangin po namin ang lahat ng ito na may papurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus namin tagapagligtas. Amen.